Yung sumang-ayon, 5 yung tumutol, at isa yung hindi nakaboto dahil on leave yata. On leave yata si Justice. Di ma'am po. Oo, yun. So that is where we are at. Merong mga magandang punto yung main decision dahil it teaches us, especially yung mga estudyante, kung ano ba talaga ang dapat mong bantayan. Because sinasabi na ang injunctive relief, it is an extraordinary remedy na kinakailangan mong pakitang mabuti na ikaw ay may karapatan na bigyan yung iyong hinihiling bago mag-issue ang ating Korte Suprema. Yon. Thank you very much, General. General, may nagsasabing panalo. Panalo po ito ng gobyerno. May nagsasabi namang procedural lamang ito. Alin po bang mas tamang basa ninyo dito? Panalo po ang hustisya. Ganito po yun eh. Sa akin pong pananaw, ito. Kahit po hindi nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema, como nag-take cognizance po sa kaso ang ating Korte Suprema, lumalabas po ngayon, sa aking pananaw, si Senator Bato is in the protective custody of the court. Ano po? In other words, como pending determination sa Korte Suprema yung issue, hindi pa rin po pwedeng basta-basta arestuhin si Senator Bato because precisely yung validity ng warrant at yung validity ng warrant na gusto nilang ipatupad inilapit sa ating kataas-taasang hukuman para desisyonan ito ba ay valid o hindi. Now, anybody, especially a lawyer, kung matapang siya, ipatupad niya, ipag-utos niya, sige, arestuhin nyo kahit pending yung kaso because that is going to amount to a disrespect doon sa Korte Suprema and binabawalan ka ng canons of professional responsibility and accountability. I think that's Section 2 or Article 2. Kailangan galangin mo yung korte. So hindi ka pwedeng gumawa ng kahit anong bagay that is going to render the issue moot and academic. Dahil precisely idinulog na ni Senator Bato sa ating hukuman yung issue. So bigyan mo ng pagkakataon ng ating hukuman na madesisyonan para ma-resolve once and for all yung issue. Okay, so no TRO pero still I don't think any police pag police ang nagpa-enforce, sino nag-utos sa police? Sumusunod lang naman ang police. Ano po? So ultimately, whoever is responsible will be held accountable. Hindi naman po lahat ng araw inyo. Okay, General, ano po yung practical effect ng desisyong ito kay Senator Bato? And I think, Penny, pati yung next question, pwede na rin sigurong itanong natin. Sige po. Siguro po, dugtungan na rin po natin, no, para tuloy-tuloy kasi parang nakakonect naman siya. Ano po ba, maaari na ba siyang arestuhin agad pagkatapos ng denial ng TRO? Hindi nga po, yun nga po yung pinaliwanag ko just now na he is in the protective custody of the courts, na hindi ko po pwedeng gumawa ng kahit anong bagay that is going to render the issue pending before the Supreme Court moot and academic. Kasi pag inaresto mo yan, wala naman pong assurance na pag inaresto mo yan, mananatili yan dito sa Pilipinas. Dahil nakita na po natin ang nangyari nung nakaraan, once na inaresto nila, sinakay nila sa eroplano, wala nang nakapigil sa kanila, lumipad na yon at inabandonan natin ang ating kababayan sa mga banyaga. Yun po yung ayaw nating mangyari. Yun po yung ayaw mangyari ni Senator Bato. Kaya sa dumulog sa ating Korte Suprema. Humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng kalinawan dito sa whether or not itong ICC jurisdiction is over and above our Constitution. Kasi sa ating pong saligang batas, more than anything else, kahit nasabihin po ninyo na walang specific na batas na nagbabawal, meron pong tayong number 1, Section 1, Article 3 sa Bill of Rights.
wala pong pwedeng nobody can be deprived of life, liberty or property without due process of law. So kailangan mo po munang bigyan ng due process si Senator Bato dito sa Pilipinas. Nangingibabaw pa rin po ang ating saligang batas, more than treaties, more than any agreement na ating pinasukan. Hindi pwedeng maging mas mataas sa ating batas, hindi pwedeng maging mas mataas lalo na sa ating saligang batas. Thank you, General. At susugan ko lang tuloy-tuloy na. Narinig natin yung mga kasagutan kanina ni General Garcia. Ngayon naman, tuloy-tuloy na po para mabigyan daan pa natin ang mas marami pong katanungan pa na nanggagaling din po sa ating mga viewers and of course sa mga vloggers and media na may mga vloggers tayong mahiyain hindi yan nagtatanong ng ano. Sa constitutional law po, constitutional law perspective, ano po yung pinakamalaking issue sa kasong ito? Number 1, sa sovereignty, due process. Number 2, number 3, jurisdiction. O yung separation po ng powers? Lahat po yan mahalaga sa usaping ito ngayon, no? Sapagkat yung pong automatic recognition na gustong mangyari nung iba para lamang maipatupad yung kanilang kagustuhan is actually surrendering the sovereignty, our democracy to a foreign power. Ang nangyayari po, ang magiging epekto noon, parang lumalabas na yung tratorya na pinasukan natin ay naging mas mataas pa sa ating saligang batas. Naging mas makapangyarihan sa ating municipal laws dito sa ating bansa. Hindi po uubra yun. Kaya nga po, umaasa tayo na sa darating na mga araw, sa lalong madaling panahon, ay tutugunan ng ating kataas-taasang hukuman ang mga issues na ito. Okay, attorney. Bilisan na rin po natin, no? Kasi dugtong-dugtong po yan Sa tingin po ninyo, ano po yung legal significance ng 951 voting? Yung pong 951 is pinapakita lamang ang sa ating lahat ang kalayaan ng ating kataas-taasang hukuman na maghain ng kanilang opinyon ukol sa isang issue. Dito po ay medyo nahati sila dahil nga po dun sa requirements na naging iba-iba ang pananaw. Naging iba po yung pananaw nung 9 kasi gusto nung 9 tapusin muna yung main issue. Kasi ang iniisip nila, pagka sila ay nag-decide in favor, baka isipin ng marami, sila ay, merong pinapanigan. Baka masabihan na sila ay makaganito o makaganon, no? So, ang sinasabi lang nila para maiwasan lamang yung sa akin pong basa, hindi po ito nakasulat. Maipakita lamang yung independence ng ating kataas-taasang hukuman. Sinasabi nila na wag muna ito. At ang kanilang naging pananaw ay walang clear and unmistakable right, yung unang requirement, hindi po naipakita ni Senator Bato na mayroon siya noon. At ang sinabi pa ng Korte Suprema, hindi ka pa naman aresto, hindi pa rin naman nadidesisyonan whether or not valid yung ICC warrant. And therefore, sa kanilang pananaw, sa pananaw nung Siyam, abstract. In other words, hindi pa klaro yung sinasabi mong you have there is an unmistakable and substantial invasion of your right. So, yung mga ganun po, in other words, ang sabi ng Siyam, hindi kumpleto yung 4 na requirements bago ka namin bigyan ng temporary restraining order. Pero doon naman po sa 5, maliwanag. Lalo na po yung kay Justice Amy, na pinapaliwanag niya na ano pa bang kaliwanagan ang gusto mong makita. Nangyari na yan noon Inaresto sinakay sa eroplano, nilipad without due process of law. Hindi dumaan sa local na hukuman. And therefore, hindi abstract. Para sa kanya, hindi abstract yung siya ay huhulihin at pagkatapos ay biglang ililipad. May nakaparada ng eroplano sa airport, nag-aabang nung baka sakaling yung bang ganon. So, to her and the other justices, kanilang pananaw, meron siyang karapatan dahil due process nga.
Meron siyang due process sa ating saligang batas, kailangan madinig muna ng ating local courts bago natin siya isuko sa foreign jurisdiction. At ang basihan nila is judging from experience. Sabi naman kasi nung nine, nakalabas nga umalis nga in the protective custody nga siya ng Senate, no? So they're saying na hindi complied yung 4 na requirements. So yung kasing pag-decide ng ating mga hukuman, they go by the requirements, they go by the elements of the crime. And kailangan po yun nandun lahat before you're able to, para mabigyan ka, or before you're adjudged guilty, kailangan kumpleto yung elements, kailangan kumpleto yung requirements. Para po dun sa siyam, hindi kumpleto dahil kailangan pa naming desisyonan yung main case so that pwede mong sabihin you have a clear and unmistakable right because of our decision in the main case. Yun po. Actually, maganda po yung decision ng Korte Suprema sa academe, magandang pag-usapan. In reality naman po, yung 5 ang mas nakaangkla sa realidad ng panahon dahil sabi nga po ni Justice Lazaro, paano pa kung nilipad na yan, maibabalik mo ba dito yan? So there is clearly going to be a violation. There is a real threat. And when that happens, talagang irreparable, then hindi naman yan ibabalik sa atin. Ayaw nga ibalik Diba? So, but hopefully, when the Supreme Court decides, ito yung ngayon ang question ko. Halimbawa, nag-decide ang Supreme Court, assuming that the Supreme Court decides in favor of Senator Bato, gagalangin ba ng ICC ang desisyon ng ating Korte Suprema para ibalik sa atin yung ating dating Pangulo na nandun sa kanilang jurisdiction ngayon? Or will they insist on their jurisdiction? So, very dangerous precedent po itong nangyayari na ito. At yung mga nagsasalita na pumapabor sa ICC warrant, validity, maghunos dili po kayo dahil ito po ay hindi usaping pang ngayon lamang, pang buong mundo po ito Ano ang perception ng buong mundo sa mga Pilipino? Kayo ba ay isang... Di po ba? Kapeni. Thank you very much, Attorney. Kapeni. Pwede ko bang Kompletuhin natin. Pwede ko bang susugan? Sige po, sige po. Sure, Attorney. Yung ang isa rin naman na sa akin na malinaw na pinapaalam sa ating taong bayan, hindi unanimous yung decision, no? Hindi lahat ng mga justices ay nagkaisa na hindi ibigay yung TRO. Yung iba talagang balik kontra dun sa desisyon nung Siyam. Yun yung isang magandang indikasyon dito na hindi pa rin talaga tapos ang laban, no? Kaya antayin pa rin natin, let's keep the faith, no, in our Supreme Court. Maganda yung naging talakayan ng bawat justices na nag-issue ng kanilang separate concurring and dissenting opinions. The fact na hindi unanimous, ibig sabihin, maganda pa rin ang magiging laban pagdating sa usapin nitong issue ng ICC warrant, pati yung jurisdiction, no, ng ICC pagdating sa soberanya ng Pilipinas. Kaibet, wala yung pinag-iba sa nangyayari sa atin. Let's mag-go back tayo sa past, Kaibet. Yes, Nakita mo dati, sabi nila fake news, hindi totoo. Yung flood control, blah, 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 hindi totoo. Pero may nanindigan. Hindi ko na sasabihin kung sino. May mga sundalo, may mga vloggers, may mga some medias na parang hindi nila kayang i-shout it out sa publiko. Pero naninindigan kasama ng mga ibang vloggers. O ano nangyari ngayon? Di ba totoo? Ngayon, hindi porke may mga title yung mga yan, hindi sinasabi dito na sila po yung mga lehitimong nagbibigay sa atin ng mga kasagutang tama at legit. Babalansihin natin yan. Patuloy na may maninindigan, patuloy na lalabas ang katotohanan, kaya wag na wag po tayong susuko sa ating bansang Pilipinas. Tayo pong lahat ang pag-asa ng ating bansa para hindi talaga malugmok sa kasinungalingan at laging magwawagi ang katotohanan. At labanan natin to
At susugan natin, no, may isa pang question talaga na gusto natin bigyan ng paglilinaw ni General, no? Alam mo, napakalumanay niyang magsalita and that's the reason why malumanay na rin ako magsalita. Nadadala po ako sa kanya. Hindi mo nag-barbol. Maganda po ang ating network ngayon na napakalumanay, pero malinaw, na ibibigay sa atin ang tamang kasagutan. Iba talaga kapag abogado, nasundutan pa ng pagiging sundalo at hindi lang basta sundalo, be gentle. With your words. Pero may laman talaga na ikamamatay ng mga magnanakaw. Ladies and gentlemen, gusto ko pong sagutin din po ng ating Brigadier General or BGen. Attorney Garcia, may epekto bang withdrawal po ng Pilipinas sa Rome Statute sa enforceability ng ICC processes? Maganda pong tanong niya. Actually, sumasali tayo sa mas nakararami sa international community na hindi nagre-recognize na kinakailangan ng mundo ng mga bansa ng isang international criminal court dahil makikita naman ninyo yung mga superpowers are not members. Hindi po sila sumali dyan sa Rome Statute, hindi sila pumirma. At yung ating withdrawal, nakita naman natin na kahit na ngayon, in practice, no? Inaatake na nga yung ICC because yung nangyayari kasi dito, yung yung pendency ng kaso ni Presidente Duterte ginagamit nila para ipakita ang relevance nila sa mundo, pero naniniwala sila sa sa sabi-sabi hindi tama yung mga ebidensya, kulang yung mga verification nila dito. Kaya ngayon yung mismong United Nations Human Rights Council ang tumutuligsa sa kanila at sinasabing marami kayong mga pagkakamali. Dahil unang-una, yung mismong Rome Statute na violate yun dahil sinasabi sa Rome Statute, kailangan mabigyan sa ng due process dito. Kailangan dumaan sa local courts bago siya dalahin sa ICC. Hindi nga daw nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng interim release si Presidente Duterte dahil hindi dinala sa local courts natin. Yung kasing interim release na hinihingi niya doon, dito yung dapat hiningi kung siya ay inilapit muna sa ating local courts. Yung kasi yung requirement nung mismong Rome Statute, kailangan idaan sa local courts para mapag-aralan mo ng mabuti at yung local courts ang magsasabi, okay, sige, pwede nyo nang dalhin dahil tama, ganon. Pero hindi kaya hindi nila dinaan dahil alam nilang hindi nila madadala pagka basta nila dinala. Unang-una, kahit isang kaso, walang i-file dito laban kay Presidente Duterte. Kung sinasabi nila, hindi naman gumagana ang korte natin. Anong hustisya ang maaasahan mo? O assuming na totoo yung argumento na yon nung panahon na siya ang Pangulo. Paano ngayon? Nung nilipad siya. Nung nilipad siya ang Pangulo na, si Presidente Bongbong, wala pa rin bang gumagana ang hukuman nun? Hindi pa rin ba gumagana ang ating hukuman para dinggin yung kaso tungkol sa mga sinasabing extrajudicial killing? Yung extrajudicial killing, hindi rin po malinaw sa akin yan. Pagka sinabi niyong extrajudicial killing, alin ba? Hoy, makinig kayo sa akin. Alin ba? Ang natin, lalabas ninyo. Lalabas ninyo, no? Pag sinabi niyong EJK, alin ba? Aling extrajudicial killing ba ang nire-refer ninyo? Yung biktima ng adik o yung adik? Bakit yung biktima ng adik walang nakikipaglaban, walang nagdadala sa International Criminal Court? Bakit yung mga biktima ng adik hindi nila concern? Ang concern nila yung mga adik. Yung mga adik lumalabag sa batas yun nung mapatay sila, samantalang yung mga hindi adik, biktima ng mga adik, walang nilalabag na batas, nananahimik sa bahay. Bakit mali yata yung paningin? Bakit ito? Bakit hindi iyon? Bakit, di ba? So, these things dapat maunawaan ng International Criminal Court.
yung mga nandun sa kanila, actually may nagsasabi na taga United Nations Human Rights Council. Ang sinasabi is, naging instrumento na sila ng political persecution dito sa ating bansa. At ang nangyayari is nagagamit na ang ICC to eliminate the political opponents of the present administration. Yun po, no? So, yun yung aking maikling katugunan sa iyong mahabang taglugan. Maraming salamat, General. Alam mo, sa totoo lang po, napaka-humble po ni General Garcia that we are blessed and thankful dahil nakilala po namin siya. So, hindi pala lahat ng general talagang nakakatakot kausapin. Pero nakita ko yung pagiging firm niya dun sa stand niya. When he talks, everybody's listening. Because pag hindi kayo nag-listen, tingnan nyo, naisahan kayo. You need to focus because this is for our country. And we are thankful and blessed that Attorney Garcia is with us. Paano pag napunta yan sa mga kampo ng kadiliman? Pero kunwari, kung ganyan din naman ang pakikitungo at paninindigan niya, definitely, dyan tayo sa liwanag mapupunta. At pakinggan lang natin siya ng pakinggan. Matututo tayo. Bakit kamo? Mahirap yung sunod lang tayo ng sunod porque kakilala natin. Pero yung pinaninindigan nila ng gusto nating sundin dahil kaibigan natin, ikababaksak ng bansa natin. So, again, thank you very much, Attorney. At marami pa pong katanungang kasunod sa inyo. At sisiguraduhin kong hindi nila hahabaan ng question dahil sa akin po talaga mahaba. Pero salamat dahil naibigay ninyo ng kompleto ang kasagutan na napakalinaw at napakalumanay. Kaya naman po ang inyong lingkod ay malumanay na. Dahil kailangan kung ano po ang ating guest, ganun din po tayo. Tama po ba? Kaya sa ganang akin, ako po ay talagang natutuwa dahil sa kabutihan ng ating pong panauhin. At ngayon naman, gusto naman nyo maingay, ibibigay ko sa inyo. Palakpakan natin, let us all welcome ang napakatapang nating panauhin, Attorney Harold Respicio. How are you folks? Are you still free? Ka naman, Attorney, please. Magandang araw Na-shock po sila kasi this is a surprise.